bawat sentabo ay may kaukulang dokumento. Kung purchase yan sa supplier mo, dapat may sales invoice ka or official receipt na naka-register sa Bureau of Internal Revenue na mayroong authority to print. Hindi pwede yung mga resibo na nabibili lang kung saan-saan. So dapat yun, para maging legit, may authority to print dapat. Okay? Ngayon, buhay ko na po ito. Sa itemized deduction natin, aid na lang, aid. Meron po tayong dalawang klaseng expenses dyan. Meron po tayong cost of sales or cost of service, tsaka yung ating OPEX or operating expenses. Kapag seller of goods kayo, seller of goods, meron kayong tinatawag na cost of sales. Kaya medyo mahirap sa itemized deduction or allowable itemized deduction or aid. Kung ang pinili nyo ay aid, tignan nyo po yung first quarter nyo, 1701Q. Kasi meron po tayong computation ng cost of sales. Kung kayo ay seller of goods, kung kayo ay nagbebenta sa social, sa e-commerce platform like Lazada, Shopee, kung ano man yan, Foodpanda. So meron kayong cost of sales na computation. Ito po yung computation natin. Picturean nyo po, kasi gagamitin po natin yan mamaya. Yung ating cost of sales na formula. Ito po. Yan. Okay, napicturean nyo na? Picturean nyo po ha, gagamitin po natin yan mamaya. Kung seller of service kayo, kagaya natin, seller of service, seminar service, meron po tayo tinatawag na cost of services. Puhunan doon sa binenta nating serbisyo. Yung isa kanina, puhunan sa binentang products or goods. Ito, puhunan sa binenta nating business, ay sa binenta nating serbisyo. At ito po yung kanyang computation kung paano po siya makukuha. Direct charges, direct charges, direct charges, direct charges. So sa madaling salita, kung kayo ay seller of service, service ang binebenta ninyo, meron po dapat kayong account title na ito, direct charges. Okay? Kung wala kayo niyan, may problema yung bookkeeping nyo. So dapat sa bookkeeping nyo o recording ng inyong business transactions at seller of service kayo, ito po dapat meron kayong mga account titles nito. Kung ano lang ang applicable. Hindi naman lahat yan applicable. Okay? So, cost of sales, cost of service kapag goods. Kapag goods, cost of sales. Ito po yung computation natin. Kapag goods. Kapag service naman, ito yung computation natin. Pakipicturean kasi gagamitin pa natin yung mamaya. Next. So, meron tayong cost of sales or cost of service. Dalawa yan. Next. Operating expenses. Yan po yung admin natin, marketing. Selling and marketing. Admin kasama din dyan. Ito po yung composition ng iba't ibang operating expenses na hindi cost of sales, na hindi cost of service. Kasi kapag allowable itemized deduction ka, yung deduction mo na itemize, kailangan natin i-segregate into two. Kasi magkaiba siya ng fill out sa ating 1701 na gagamitin mamaya. Okay? Dito na nagkamali yung isa ng participant natin sa Manila, QC, na nag-overpayment daw sa kanyang annual ITR na ipinakita na kinuwento ko sa inyo kanina. Inilay niya na dito sa cost of sales, example, 1 million. Pinilay niya pa sa operating expenses, same amount, 1 million. Kaya siya nagkakaroon ng overpayment daw. Yung kanyang 2022 overpayment nga, doon sa Quezon City, Manila, conduct tayo ng seminar QC, pinakita niya sa akin. So yun yung nakita kong error. Mali-mali. Yung 2022 niya, yun nga, overpayment, ang laki ng overpayment. 2023, ang laki din ng overpayment. Pero, kung titingnan natin yung deduction, mali-mali. So, pakita niyo po yung inyong annual ITR, pwede niyo po ipa-check yan. Pwede sa amin, para makapag-comment kami, message niyo lang po kami sa ating messenger or email, at sabihin niyo po, umating kayo ng seminar natin para entitled kayo sa ating support. Okay? Or consultation. Wala na pong bayad yun. Okay? Ito po yung ating deduction. Magkaiba po kasi yan.
So, meron tayong cost of goods, cost of sales, cost of service. Tapos yung may mga expenses tayo or deduction tayo na hindi cost of sales, hindi cost of service, papasok po dito sa ating OPEX or operating expense. Okay? Ngayon,